Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Sabi nila ang pag-ibig dumarating kapag hindi mo inaasahan. Minsan sa isang kaibigan, minsan sa isang estranghero. Pero paano kung dumating ito sa taong pinakaayaw mo sa mundo? Ako si Daniela Reyes. Palaban, matapang, at hindi sanay magpatalo lalo na kay Alexia Castillo. Simula pa lang ng school year, para kaming asot pusa. Sa debate, sa klase, kahit sa simpleng usapan laging nauuwi sa pagtatalo. Siya ang tipo ng tao na laging kalmado pero mayabang ang tingin. Ako naman hindi papayag na may taong tatapak sa pride ko. Kaya para sa akin, iisa lang ang title niya sa buhay ko. Kaaway, pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa bawat away namin, sa bawat tinginan na puno ng inis, may kakaibang nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko ang pinaka-nakakagulat na bagay sa buhay ko. Ang taong pinaka-kinaiinisan ko. Siya rin pala ang taong unti-unting minamahal ng puso ko. At doon nagsimula ang kwento kung paano ang kaaway ko naging girlfriend ko. Unang araw ng klase. Maaga akong pumasok sa classroom dahil ayokong maabutan ng traffic sa hallway. Tahimik pa ang paligid at konti pa lang ang mga estudyante. Habang nag-aayos ako ng gamit sa desk ko, may narinig akong boses sa likod. Hindi ba dapat sa harap nakaupo ang student council president? Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Alexia Castillo. Lumapit siya sa desk ko, nakataas ang isang kilay at may maliit na ngiti na parang nang aasar. Anong problema mo? Sagot ko agad, hindi ko na tinago ang inis sa boses ko. Wala naman, sabi niya habang umupo sa katapat kong desk. Nagtataka lang ako kung bakit parang galit ka lagi sa mundo. Napairap ako, hindi sa mundo. Sa'yo lang. Napangiti siya lalo. Parang natuwa pa sa sinabi ko. Biglang dumating ang teacher namin. Class, may announcement ako, sabi ni Professor Rivera habang inilalapag ang mga papel sa mesa niya. May malaking project tayo ngayong semester. Pair work ito. Nagkatinginan ng buong klase. Para mas interesting, dagdag niya. Ako ang pipili ng partners ninyo. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang kinabahan ang pakiramdam ko. Nagbasa siya ng listahan. Mika at Trish. Nagpalakpakan ng dalawa. Next, Daniela Reyes at Alexia Castillo. Nanahimik ang buong classroom. Napalingon ako kay Alexia at siya rin ay nakatingin sa akin. May maliit na smirk sa labi niya. Well, sabi niya mahina habang nakasandal sa upuan. Mukhang hindi mo ako matatakasan ngayon. Napabuntong hininga ako. Kung may isang tao sa klase na ayaw kong makasama sa project, siya iyon. Hindi ko pa alam na ang simpleng project na yon ang magiging simula ng lahat. Simula ng mas maraming away. Mas maraming pagkakataong magkasama at ng damdaming pareho naming hindi inaasahan. Pagkatapos ng announcement ni Professor Rivera, hindi pa rin ako makapaniwala sa narinig ko. Ako at si Alexia, magka-partner, habang naglalabasan na ang ibang estudyante para sa break, naiwan kaming dalawa sa classroom. Anong topic gusto mo? Tanong ni Alexia habang nakatingin sa project guidelines. Hindi ko siya agad sinagot. Bakit parang ikaw pa ang relaxed? Sagot ko. Hindi ka ba naiinis na ako ang partner mo? Napatingin siya sa akin, saka ngumiti ng bahagya. Sanay na ako sa'yo, sabi niya. At least alam kong hindi ka tamad. Napairap ako. Huwag kang masyadong kumpiyansa. Tumayo siya at lumapit sa desk ko. Inilapag ang papel sa harap ko. Look, Danny, ayaw din kitang maging partner kung may choice ako.
Sabi niya diretso. Pero nandito na tayo. Gawin na lang natin ang maayos. Sandaling natahimik ang paligid. Ayokong aminin pero may punto siya. Fine, sagot ko. Pero malinaw ha, project lang ito. Wala tayong ibang pag-uusapan. Deal! Sabi niya habang nag-aabot ng kamay. Hindi ko agad hinawakan. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tinanggap ko rin ang handshake niya at doon nagsimula ang partnership namin. Hindi ko pa alam na ang simpleng paghawak na iyon sa kamay niya ay magiging simula ng mga sandaling hindi ko na makakalimutan. Kinabukasan, nag-decide kaming mag-meeting sa library para sa project. Pagdating ko doon, nakita ko na si Alexia sa isang mesa sa dulo, tahimik na nagbabasa ng libro. Ibang-iba siya sa nakasanayan kong makita. Walang sarcasm. Walang smug na nangiti. Tahimik lang. Lumapit ako at umupo sa harap niya. Hindi siya agad nagsalita. Late ka, sabi niya habang hindi inaalis ang tingin sa notebook. Napairap ako. 5 minutes lang. Ilang oras kaming nagtrabaho sa project. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magiging maayos siyang kapartner. Mabilis siyang mag-isip at malinaw ang mga ideas niya. Habang nagsusulat ako, bigla siyang nagsalita. Pagod ka na ba? Tanong niya. Hindi, sagot ko agad. Tara, break muna, sabi niya. May cafe sa labas ng campus. Napatingin ako sa kanya. Date ba 2? Biro ko na may halong asar. Napangiti siya ng kaunti. Relax, sagot niya. Project break lang. Hindi ko alam kung bakit, pero pumayag ako. Habang naglalakad kami palabas ng campus, bigla kong napansin na hindi kami nagtatalo tulad ng dati. Sa unang pagkakataon, tahimik lang kaming naglalakad sa tabi ng isa't isa. At doon ko unang napansin ang isang bagay tungkol kay Alexia Castillo. Kapag hindi siya nakikipag-away, maganda pala ang ngiti niya. At hindi ko alam kung bakit, pero parang ayaw ko nang mawala yon. Tahimik ang cafe na pinuntahan namin. Konti lang ang tao. At mahina ang tugtog ng music sa background. Umupo kami sa isang mesa malapit sa bintana. Oo na, ikaw na ang bahala sa order. Sabi ko habang inilalapag ang bag ko sa upuan. Tumayo si Alexia at pumunta sa counter. Habang hinihintay ko siya, napansin ko ang ilang estudyante sa kabilang mesa na pabulong na nagtatawanan. Magkasama na pala sila ngayon. Bulong ng isa. Akala ko ba galit na galit sila sa isa't isa? Sagot ng isa pa. Napairap ako. Sanay na akong marinig iyon. Pagbalik ni Alexia, may dala siyang 2 iced coffee. Here, sabi niya habang inaabot sa akin ng isa. Salamat, at sagot ko. Tahimik kaming umiinom nang bigla siyang magsalita. Bakit mo ako talaga ayaw? Tanong niya bigla. Napatingin ako sa kanya. Ha? Simula pa lang ng semester parang kaaway mo na ako, sabi niya. May ginawa ba ako? Hindi ko alam kung anong isasagot. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung kailan nagsimula ang inis ko sa kanya. Siguro dahil lagi siyang kalmado kahit nag-aaway kami. Siguro dahil parang hindi siya natitinag. Hindi kita ayaw, sabi ko sa wakas. Nakakainis ka lang. Napangiti siya ng bahagya. Fair enough. Habang nag-uusap kami, biglang dumaan ang malakas na hangin sa labas ng kafe. Sumabog ang ulan. Napatingin kami pareho sa bintana. Great, sabi ko. Wala akong dalang payong. Tahimik lang si Alexia habang nakatingin sa ulan. Pagkatapos ng ilang segundo tumayo siya. Tara, sabi niya. Saan? Tanong ko. Inilabas niya ang payong mula sa bag niya. Hatid na kita. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang uminit ang pakiramdam ko.
Paglabas namin ng kafe, malakas pa rin ang ulan. Binuksan ni Alexia ang payong at lumapit sa tabi ko. "Malapit lang ba bahay mo?" Tanong niya. "2 streets from here," sagot ko. Naglakad kami sa ilalim ng iisang payong. Dahil maliit lang ang payong niya, napilitan kaming maglapit ng konti. Halos magkadikit ang balikat namin. Tahimik lang kami habang naglalakad, hanggang sa bigla siyang magsalita. "Alam mo," sabi niya, "first time ko makitang tahimik ka." Napatingin ako sa kanya. First time ko rin hindi makipag-away sa'yo. Napangiti siya. Sa hindi ko inaasahan, nadulas ako sa basang kalsada. "Hey," bago pa ako tuluyang matumba, mabilis niya akong nahawakan sa braso. Napahinto kami pareho. Malapit na malapit ang mukha namin sa isa't isa. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng ulan. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako agad kumalas. Tumingin siya diretso sa mga mata ko. At sa sandaling iyon, may kakaibang naramdaman ako. Isang pakiramdam na hindi ko kailanman naramdaman tuwing nag-aaway kami. Parang may kuryente sa pagitan namin. Bigla akong umatras. "Thanks," sabi ko habang umiwas ng tingin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit, pero simula noong araw na yon, parang hindi ko na siya kayang tingnan bilang simpleng kaaway lang. Pagkatapos ng araw na yon, parang may nagbago sa pagitan namin ni Alexia. Hindi na kami palaging nagtatalo. Sa halip, mas madalas na kaming magkasama dahil sa project. Library, cafe, minsan pati sa hallway nagkakasabay na kami. Napansin niyo ng best friend kong si Mika. "Wait lang," sabi niya habang nakatingin sa amin ni Alexia na nag-uusap sa classroom. "Kayo ba yan?" "Ano?" sagot ko. "Hindi ba kayo magkaaway?" tanong niya habang nakataas ang kilay. Napairap ako. Project partner lang. Pero kahit ako, hindi na rin sigurado sa nararamdaman ko. Minsan habang nag-uusap kami, napapansin ko ang maliit niyang ngiti. Minsan naman, kapag tumatawa siya, parang biglang gumagaan ang pakiramdam ko. Isang araw sa hallway, may lumapit kay Alexia. Isang babae mula sa kabilang section. "Hi Lex," sabi nito habang nakangiti. "May plano ka ba mamaya?" Bigla akong natahimik habang nakikinig. "Bakit?" tanong ni Alexia. "Movie night kasi kami ng friends ko." "Baka gusto mong sumama." Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang kirot akong naramdaman sa dibdib ko. Selos ba iyon? Hindi naman kami ganon. Napansin ni Alexia na tahimik ako. Tumingin siya sa akin. "May meeting pa kami para sa project," sabi niya sa babae. "Maybe next time." Ngumiti lang ang babae at umalis. Nagpatuloy kami sa paglalakad. "Bakit parang biglang tahimik ka?" tanong niya. "Wala," sagot ko agad. Pero sa loob-loob ko, bakit parang ayaw kong makita siyang lumalabas kasama ang iba? Kinabukasan, nasa school courtyard kami ni Mika. Habang nag-uusap kami, bigla kong nakita si Alexia sa kabilang side ng courtyard. May kausap siyang babae. Parehong nakangiti. "Uy," sabi ni Mika, "hindi ba si Alexia yan?" Napatingin ako ulit. Tumatawa siya habang kausap ang babae. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang sumama ang pakiramdam ko. "Grabe ka tumingin," sabi ni Mika habang tumatawa. "Mukha kang selos." "Hindi ako selos," sagot ko agad. "Talaga?" Pangaasar niya. Bakit parang gusto mong hilahin si Alexia palayo?" Hindi ko siya sinagot. Sa totoo lang, gusto ko nga. Biglang napansin ni Alexia na nakatingin ako. Nagkatinginan kami mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang segundo, nagpaalam siya sa kausap niya at lumapit sa amin. "Hey," sabi niya. "Hi,"
Sagot ni Mika na may nakangiting parang may alam. Napatingin ako sa kanya. Sino yon? Tanong ko, hindi ko mapigilan. Napataas ang kilay ni Alexia. Curious ka? Hindi, sagot ko agad. Nagtatanong lang. Ngumiti siya ng bahagya. Classmate ko lang sa ibang subject. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gumaan ang pakiramdam ko. Napansin niya iyon. Lumapit siya ng konti sa akin at mahina siyang nagsalita. Danny, ano? Napangiti siya ng kaunti. Selos ka ba? Nanlaki ang mata ko. Hindi. Napatawa siya. Pero habang naglalakad kami papunta sa classroom, napansin kong patago siyang nakangiti. Parang may alam siya na hindi ko pa kayang aminin. At ang mas nakakatakot doon, baka tama siya. Habang papalapit ang deadline ng project namin, mas lalo kaming nagkakasama ni Alexia. Isang hapon, nasa library ulit kami. Tahimik ang paligid habang ginagawa namin ang final part ng project. Done, sabi ko habang inilalapag ang pen ko. Sa wakas tapos na. Napabuntong hininga si Alexia habang sumandal sa upuan. Akala ko hindi natin matatapos to nang hindi nag-aaway. Napangiti ako ng kaunti. Same. Sandaling natahimik ang paligid. Biglang nagsalita si Alexia. Danny, may tatanong ako. Napatingin ako sa kanya. Ano? Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Parang nag-iisip kung sasabihin ba niya. Galit ka pa rin ba sa akin? Napakunot ang noo ko. Hindi na masagot ko. Bakit? Tumingin siya sa akin ng diretso. Because I don't think I can go back to being your enemy. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ibig mong sabihin? Napangiti siya ng mahina pero may halong kaba. Simula nung naging partners tayo, nagbago ang tingin ko sa'yo. Tahimik lang ako habang nakikinig. Hindi ka pala kasing sungit ng iniisip ko, sabi niya. Napairap ako. Grabe naman. Natawa siya. Pero pagkatapos ng ilang segundo, naging seryoso ulit ang mukha niya. Danny, gusto kitang makilala pa. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang uminit ang pisngi ko. Hindi ko alam kung ano ang tamang isagot. Kinagabihan, naglakad kami palabas ng campus pagkatapos ng meeting. Tahimik ang paligid. Ilang streetlights lang ang nagbibigay ng ilaw sa kalsada. Thanks sa help sa project, sabi ni Alexia. Same, sagot ko. Huminto kami sa harap ng gate ng school. Sandaling natahimik ang dalawa. Danny, sabi niya. Ano? Lumapit siya ng konti. Napansin kong seryoso ang tingin niya sa akin. May gusto akong sabihin. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Ano yon? Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Tumingin siya sa mga mata ko. Parang huminto siya sandali. Parang gusto na kitang... Biglang may sumigaw mula sa kabilang side ng gate. Lex! Naputo lang sandali. Lumapit ang kaibigan niyang si Trish. Hinahanap ka na namin, sabi nito. Napaatras si Alexia ng bahagya. Tumingin ulit siya sa akin. Next time na lang, sabi niya. Tumangulang ako. Habang naglalakad siya palayo kasama si Trish, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi niya. Parang gusto na kitang... Hindi niya natapos ang pangungusap, pero sa paraan ng pagtingin niya sa akin, parang alam ko na kung ano ang sasabihin niya. At sa totoo lang, parang gusto ko ring marinig yon. Kinabukasan pagkatapos ng presentation ng project, maaga akong umalis sa classroom. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ni Alexia kagabi. Parang gusto na kitang... Hindi niya natapos. Pero malinaw sa akin kung ano iyon. Habang naglalakad ako sa school courtyard, may narinig akong boses sa likod ko. Danny, huminto ako. Paglingon ko, nakita ko si Alexia na mabilis na lumalapit sa akin. Parang nagmamadali siya. Ano? Tanong ko habang pilit na kalmado ang boses ko. Huminto siya sa harap ko, medyo hinihingal.
Hindi ko natapos kagabi, sabi niya. Ano? Yumuko siya sandali, parang nag-iipon ng lakas ng loob. Pagtingin niya ulit sa akin, seryoso na ang mga mata niya. Yung sasabihin ko kagabi. Ramdam ko na naman ang mabilis na tibok ng puso ko. Danny, sabi niya mahina. Parang gusto na kitang mahalin. Nanahimik ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na siya yung taong kinaiinisan ko dati. Sa halip, siya na ang taong hinahanap ng mga mata ko. Napangiti ako ng bahagya. Ang bilis naman, sabi ko. Napakunot ang noo niya. Ha? Lumapit ako ng konti. Akala ko ba kaaway mo ako? Napangiti siya. Dating kaaway. Nagkatinginan kami. At sa unang pagkakataon, walang galit sa pagitan namin. Puro kaba at kakaibang saya lang. Kaya? Tanong niya. Pwede ba kitang ligawan? Napatawa ako ng mahina. Ligawan? Akala ko gusto mo na akong mahalin. Napakamot siya sa batok. Gusto ko lang gawin ng tama. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon sigurado na ako sa sagot ko. Lumapit ako ng konti sa kanya. At kung sabihin kong gusto na rin kitang subukan, nanlaki ang mata niya. Talaga? Tumango ako. Ngumiti siya ng malaki. At dun ko na-realize ang isang bagay. Minsan pala, ang taong pinaka-inaaway mo, siya rin ang taong magpapasaya sa'yo sa huli. At ganoon nga ang nangyari. Ang dating kaaway ko, naging girlfriend ko. Minsan sa buhay, hindi mo mapipili kung kanino ka maiinis. Pero mas lalong hindi mo mapipili kung kanino ka mahuhulog. Akala ni Danny, si Alexia ang huling taong mamahalin niya. Akala naman ni Alexia si Danny ang taong hindi niya kailanman makakasundo. Pero sa pagitan ng mga away-asaran at mga sandaling magkasama, nabuo ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang pag-ibig na nagsimula sa galit pero nagtapos sa dalawang pusong nagmahalan. Dahil minsan ang pinakamagandang love story. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung kinilig ka sa kwento, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang woman love stories sa Tagalog. I-click ang subscribe para na't pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama at totoong pag-ibig. Ang bawat like, share at comment mo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representasyon sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, hindi huli para mahalin ng taong para sa'yo.